Well, malinaw ang instruction ng Pangulo na dapat yung mga krimen ay pananagutin at alam naman natin ang number one na campaign ngayon ng ating presidente is against corruption. Andito ngayon sa NBI na yung mararaming issue. Hahanapin natin yan at sabi niya, kailangan yung interest lagi ng bansa yung ating itusulong at hindi personal na interest. Pagpapanagot sa mga sangkot sa korupsyon at pagsusulong ng interes ng bansa. Ito ang marching order ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa bagong talagang hepe ng National Bureau of Investigation na si Attorney Melvin Matibag. Ayon sa bagong NBI Director, magbabase lamang sila sa kung anong ilalabas ng ebidensya. Kahit pa ito ay mga kaalyado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya po nung ako'y nag-apply doon ng ombudsman, sabi ko, kung saan ako dadali ng ebidensya, ay doon po natin dadalhin yan. So kung mayroong mga mananagot na aking mga kaibigan, mga kapartido at kaalyado, dapat po nating papanagutin. Alam naman po nila yun. Yung aming pong pagkakaibigan ay natatapos pagka po yung panawagan sa panunungkulan sa bayan ay nandoon na naman. Kilala po nila ako. At kahit kilala siyang naging Secretary General ng Partido Demokratiko Pilipino Lakas ng Bayan o PDP Laban na ruling party sa panahon ng Administrasyong Duterte, giit ni Atty. Matibag na nakaayon siya sa mandato na sinusunod ng NBI. Siguro let's address the big elephant in the room. Malagay ko, may gusto magtanong. Dati kung nasa kabila, ngayon nandito. Sana wala tayong linyang ganon kasi ang mga nanunungkulan tayo base sa mandato ng iyong ahensya, hindi dahil sa mga personalidad na naglagay sa iyo. Ayon pa sa bagong hepe ng NBI, hindi anya maituturing na gantimpala ang nakakibat na malawak at mabigat na responsibilidad na kanyang kakaharapin sa ahensya. Sinabi ni dating presidential spokesperson Atty. Harry Roque na natanggap na umano ni Matibag ang reward matapos ang disbarment case na isinampa nito laban sa kanya. Napakahirap na trabaho sa NBI, parang hindi yata gantimpala. But anyway, anyone is entitled to their opinion, and dinirespeto ko yan. Kaibigan ko si former Secretary Harry Roque, magkasama kami dati sa kabinete. Yung aking ipinail na kaso nasa Supreme Court yan. So, let it be resolved with the Supreme Court at hindi naman siguro ako dapat usgahan dun sa mga bagay na ganyan, kundi kung ano yung magiging performance ko. Itinanggi rin ni Matibag na politika ang kanyang layunin sa pagpasok sa ahensya. Hindi po political hindi po political na ahensya. Kung politika po hanap natin, siguro po I'm being recruited also to be the SecGen ng ilang mga political parties, hindi ko po tinanggap. Kung gusto ko po ng politika, I will go for a position ng politika. Dagdag pa ni Matibag, isa sa maaari niyang naging batayan sa pagpili sa kanya ay ang kanyang maayos na track record. Siguro nung makita naman yung track record natin, kanina binabanggit ko nga, nakatrabaho at nakasama ko na si Director Lito Magno. Siya isa sa magpapatotoo kung gaano karami at dilinis namin ng airport nung panahon na yan. Kahit balikan natin, nung ako'y nasa Transco, aking ipinaglaban yung mandate ng Transco at pag-aari ng gobyerno, against all odds, kalaban natin malalaking mga kumpanya at oligarko na lumabas naman ngayon yung totoo. Siguro, pag binigyan tayo ng trabaho at mandato, gagawin natin ng buong. At sa pag-upo niya sa NBI, kabilang sa ibinilin sa kanya ng Pangulo ay ang modernisasyon sa NBI clearance, pagpapalakas ng kanilang puwersa kontra cybercrime, pagtutok sa mga high-profile case at pagbalik ng tiwala ng taong bayan sa gobyerno matapos ang issue ng korupsyon. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.